Ngayon, napabalita nga po kahapon, at eto nga pong ating etong si Boss Mike Cervera, napapost po kahapon. Okay, tingnan nga natin, eto ba yun? Ay, hindi ito yun. Ito ba yung post ni Boss Mike? Hindi ito. Yung isa, Mike Cervera lang yun. Ayun, eto, napapost po kahapon ng ating tropa pips na si Boss Mike Cervera. Kasi nga po, meron po siyang nalaman, naku po, merong sinabi si Boss Mike patungkol kahapon. Naku, nawala, ba't nawala? Na etong ayun, ito post ni Boss Mike. Ang sabi dito ay, totoo ba si bangag na BP Buday humiling ng closed door meeting kay PBBM? Kung totoo yan, yeah, di ba? Yan ang sabi ni Boss Mike. Kasi nga po, malapit na 2028 election. At alam naman nating lahat na medyo tagilid po ang kandidatura ni Sara Duterte. At ito nga pong si Sara, bukod sa sirang-sira na sa mga Pilipino, especially sa mga taga Davao. Nakita na, nalaman na, napagtanto na ng mga taga Davao na talagang etong pamilya Duterte ay wala po silang maaasahan. Unang-una na diyan, syempre, yung pabahay ni PBBM sa Davao City. Yung sinabihan nila ng week, nakapagpagawa ng napakaraming pabahay sa Davao City. Hindi po maitatanggi na sa dinami-dami ng mga Duterte, itinagal nila sa Davao City, hindi po sila nakapagpagawa ng ganyan kagandang pabahay. Hindi po sila nakapagpabahay sa mga taga Davao, no? Never nila nga napaganda ang buhay ng mga homeless. O kaya yung mga wala pong mga permanenteng bahay. Yung mga nangungupahan lang, mga squatter. 'Di ba? Wala po silang nagawang ganyan. Diyan po sa sa Davao. Kaya nga po, ito pong ating Pangulong Bongbong Marcos pa ang nagpagawa niyan. Ah, Imagine niyo Pangulong Bongbong Marcos pa natin ang nagpagawa ng pabahay sa Davao. Na kung tutuusin, 'di ba? Dapat 'yan ang yan ang priority ni Digong. Noong siya ang presidente, 'di ba? Ang nangyari, si PBBM pa po ang nakapagpagawa niyan sa Davao. Si PBBM pa ang nagpakita ng malasakit sa ating mga kababayan sa Davao. Ngayon, katulad po nito, gusto nitong si Sara Duterte na makipag closed door meeting daw po sa ating presidente. Gusto niyang makipag closed door meeting kasi nga heto na po yung ito na po yung kumbaga kailangan niya na naman si PBBM. Para makakuha na naman ng suporta sa 2028. Kasi alam niya sa sarili niya na napakahina na ng kanyang kandidatura. Alam niya Alam niya na ang kahit nga Davao City baka hindi siya manalo eh. Ah, Kahit Davao City baka hindi na siya iboto pag kumandidato siyang presidente kasi napaka walang kwenta po ng pamumuno na ginagawa nitong si Sara
dyan po sa Davao City noong siya ang mayor. Ngayong si Digong naging presidente, wala pong nagawa na maganda sa Davao City. Kahit pabahay, wala. Hindi nakapagpagawa ng pabahay. Tapos ngayon, pagdating dito sa sa ating ngayon ay vice presidente na etong si Sara, wala rin pong nagawa itong si Sara bilang vice presidente para sa Davao. Lagi na lang nasa dahig, lagi na lang nasa ibang lugar. Kaya yan po yung mga pangit po na ugali ng mga Duterte, pinabayaan nila ang Davao City. Kaya ngayon si Sara ayan, nagkukunyapit, siya, nag tawag dito, si Sara, yung naghahapit na makakuha ng suporta mula kay PBBM. Yes, so ka magsalita. Kaya nagre-record ako eh. Yun, yun nga, medyo napansin ko nga, umiikot yung live natin, kasi umuulan po kasi. Lakas po ng ulan dito. Yun nga, Nanay Agnes, hello po kamusta kayo dyan sa Japan? Binabagyo po ang Japan ngayon Kamusta po kayo dyan sa Japan? Ingat po kayo dyan. Ayan. Oo, napansin ko nga na nag-iikot-ikot. Ngayon, ito po kasi yung kailangan ni Sara Duterte. Ito, panoorin po natin to Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may i-endorse siyang kandidato para sa 2028 presidential elections. Ngunit hindi pa niya alam sa ngayon kung sino ang personalidad na yon. At sinabing ipaubaya na lang niya sa kanyang partido na Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang estratehiya sa pagbuo ng mga alyansa. Masyado pa anyang maaga upang pag-usapan ang tungkol dito. Gayunman nais niya na ipagpatuloy ng kanyang i-endorso na kandidato ang nasimulan ng kanyang administrasyon. Yun. Put it this way, I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? No, we've not come anywhere near that. So the time will come. The time will come. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measures. Samantala, hindi umano nababahala si Pangulong Marcos sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte sa mga survey kaugnay ng 2028 presidential race. Tama. I don't really worry about surveys. I don't really, because of course I see them, but it doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey. I don't change direction because of the survey. I take a decision because that's what I feel is the proper decision to make. Sa totoo lang, kahit na nangunguna kuno sa survey si Sara Duterte, wala pong kwenta yan. Walang kwenta yan. Sa totoo lang, kahit sabihin pa nilang number 1 sa survey si Sara Duterte, hindi po yan magkakaroon ng epekto. Bakit? Napakatagal pa po ng eleksyon. Kahit na malapit na eleksyon at mag-number 1 pa din sa survey si Sara Duterte, wala pong kwenta. Hindi po yan mananalo. Bakit? Kailangan niya ng endorso ni PBBM. Kaya nga nakikipag-close door meeting. Kaya nanghihingi ng oras ni PBBM. Kasi nga, gusto na makipagbati niyan. Kung totoo po yan, kung talagang nagpapahingi ng close door meeting, gusto nang makipagbati niyan kay PBBM. Gusto na niyan na siya ay endorso ni PBBM dahil
Alam niya na hindi siya mananalo noong 2022 kung hindi dahil kay PBBM. Alam niya yan. Talo siya nung panahon ni Digong. Noong 2022 election, nandyan pa si Digong kung siya'y kumandidatong presidente. Kaya nga bumaba siya sa vice president eh. Ah, pero ngayong 2028 wala nang Digong. Bulok na sa kulungan si Digong eh. Kaya po hindi na po yan na mananalo. Wala nang Digong na makakapanloko sa mga Pilipino. Wala nang Digong na makakapanggawa ng mga kasinungalingan para maipanalo si Sara Duterte. Kaya po ngayong 2028 kailangan ni Sara ng isang matibay at solido na suporta at suporta ni PBBM ang kailangan niya. Kapag tinaas ni PBBM kamay niya sigurado panalo. Bakit? Kasi alam ng mga kababayan natin, kapag si PBBM ang nag-endorso, ibig sabihin yung tao na yon matapat, matuwid at lalabanan ng korupsyon na inumpisahan ni PBBM. Kaya lang ang tanong, si Sara Duterte ba'y ganon? Hindi po. Hindi po ganon si Sara Duterte. At si Sara Duterte po ay kurakot, magnanakaw, tamad. Inuunang panonood ng concert kaysa sa mga nasalanta ng bagyo. Kaya hindi yan itataas ni PBBM ang kamay. Kaya ang sabi nga ni PBBM, yung matuwid na kandidato ang kanyang susuportahan. So hindi po si Sara Duterte yon. Kasi si Sara balu-baluktot. Laging nasa dahig, laging nagbabakasyon, laging naglalamierda, laging naglalakwatsa. Kaya po hindi talaga yan susuporta ni PBBM. Saka isa pa, kung totoo po itong panawagan na ito ng closed door meeting ni Sara Duterte, wag niyo pong pagbibigyan. Lalo na po dun sa mga nagbabantay sa ating Pangulong Bongbong Marcos, wag niyo pong pagbibigyan niyang si Sara Duterte. Kasi desperado yan. Baka mamaya kung ano gawin yan kay PBBM. Pinantaan niya ng buhay ni PBBM kaya hindi po dapat yan na tinatanggap dyan sa Malacanang. Sana niyo po yan, alala ninyo yung mga pinagsasabi niyan. Yung mga pinagkukukuda niyan si Sara Duterte, mga banta niya kay PBBM na napakatindi. Baka mamaya siya nagagawa ng banta niya kay BBM. Naku po. Alam natin kung gaano po kadesperado yung babaeng yan dahil nga po malapit na ang 2028 at wala po siyang nakukuhang suporta mula po sa mga malalaking grupo. Ang DDS, 3% lang naman DDS dito sa Pilipinas. So kung 115 million ang mga Pilipino, ang botante diyan pagpalagay mo na lang 50 milyones. 50 million ang botante. Kunwari lang paano magiging presidente si Sara kung 3% lang ang mga DDS? Tsak na yung mga dilawan hindi boboto kay Sara. Pinklawan hindi boboto kay Sara. Lalo naman ang mga loyalista. Lalong hindi boboto kay Sara yan, mga loyalista. Diba? Kaya wag nang hayaan niya na makapunta ng Malacanang at baka kung ano pa gawin yan, baka marami po kasing pwedeng gawin yan yung si Sara sa Malacanang. Maraming pwedeng gawing katarantaduhan diyan yan. Tama na lang yung alam natin na pinagbantaan niya si PBBM, 'di ba? Tama na yung alam natin na meron siyang masamang plano kay PBBM.
At wag na lang siyang palapitin kay PBBM kasi baka po gumawa pa yan ng matinding kakawala ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Desperado na po yan. Napaka ano na po niya, napaka desperado na po niyan para maging presidente siya. 'Di ba? Wag nang papasukin ng Malacanang 'yan. Tapos ano pa, dito po sa sa mga asul, mga Yorme Isko Moreno supporter, nako wala rin pong makukuhang suporta si Sara Duterte kasi alam po ng mga Pilipino. Alam po ng mga Iskonian, alam ng mga pro Isko Moreno na wala pong kwentang tao si Sara Duterte. Anak ni Digong yan eh. Walang kwentang tao yan kaya wag na pong papasukin ng Malacanang at baka gumawa pa po yan ng krimen diyan sa Malacanang. Alam niyo naman na desperado po yan sa sa pang-aagaw ng pwesto ni PBBM. Kaya po, wag na lang po, wag na lang, naku, maawa kayo. Gagawa lang ng gulo yan sa Malacanang.